Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, pag-usapan na natin ang mga mainit na issues sa lipunan. Naku po, ito na nga, meron mga suggestion ng ating mga mambabatas patungkol po sa nangyayaring matinding korupsyon sa ating bayan. Nako, alam mo ladies and gentlemen, mga banateros, napanood natin, ay nabasa po natin sa isang pahayagan na sinasabi grabe na yung mga investor ay nagpo-pull out ng kanilang investment sa Pilipinas because of corruption. Baka akala ninyo binobola ko kayo. Sandali. Chotomate ko dasay. Hindi ko kasi yung yung tindi ng korupsyon ngayon, nakakaapekto na sa ating mamamayang Pilipino. Mamaya ipapakita ko pa sa inyo. Eto, matindi yung sabi dito, grabe. Alam nyo, nung binabasa ko ito, sabi ko, muntik na ako magmura doon, shit. Ayoko na nga magmura, biniiwasan ko na magmura, kaya lang dahil sa sitwasyon natin sa Pilipinas, hindi ka talaga, alam nyo, mga kababayan, baka akala ninyo yung mga ganitong balita ay isang, alam mo, wala kaming pakialam dyan, wala kaming dyan, wala kaming hindi naman kaugnayan sa buhay namin yan, wala yan, hindi ko totoo yan. Bakit to kanyo? Eto, papaliwanag natin. Ano ba yung balita na yung sinasabi mo, Banat Bay? Eto, Philippine stock market. Naku, na-stock na talaga Lost 1.7 trillion. Ladies and gentlemen, mga banateros, trillion nung pinag-uusapan dito in just 3 weeks because of corruption behind anomalous flood control project. Nako po, according to SEC, SEC po nagsabi hindi po Dilawan, hindi Pinklawan, hindi Loyalista, hindi DDS, hindi kusino-sino. Nasa gobyerno mismo nagsabi. Dahil sa korupsyon, naku, baka mamaya dahil sa sinabi mong yan, masiba ka. Alam mo naman, paano kaya i-deny ito nung palengkera dyan sa Malacanang? Alam mo ibig sabihin ito? Yung mga sa stocks, yung sa stock market, yung kanilang investment, ayaw na nila, binebenta na nila ng mababa. Nagkakalugihan na, ika nga. Hindi kasi alam mo, medyo pinag-aaral-aralan natin tong stock di ba? Yung pwede mo na kasing gawin ngayon yan through the bank, online, ganyan. Pwede ka nang gumawa ng mga stock market na yan. Di ba? Yung investment. Ngayon, nagpo-pull out, nagbebenta yung mga tao. Ayaw na, parang wala na kaming tiwala. Alam mo, pagka ganito mangyayari, yung mga kumpanya, babagsak. At pag bumagsak ang kumpanya, maraming mga magsasarang mga malalaking kumpanya na maraming mga empleyado. At pag itong mga ito bumagsak, siyempre wala nang nag-i-invest sa amin. Wala na, hindi na makakapagpatuloy yung aming kumpanya. Magsasara yan. Maraming mawawala ng trabaho. Marami na namang magiging mamamakla dyan. Hanap ng hayop. Gago! Marami namang dadami na namang mga walker dyan. Naku po. Gago! Pagpasensya nyo na mga kababayan, inuubo-ubo pa tayo. Hindi totoo. Dahil dyan, dadami na naman ng krimen. Gago! Ano yan tandaan ninyo, konektado yan. Pagka nawala ng trabaho mga tao, nawala ng pagkakakitaan, gagawa ng pagkakitaan niya. Marami dyan, kakapit sa patalim. Iba-iba nga lang yung patalim. Yung iba saba. Yung iba talagang patalim ang kakapitan nila, di ba? Yun ang mangyayari dyan. At alam mo, hindi tama, hindi to maganda. Di ba? Bakit to? Dahil sa korupsyon. Eto pa, may papakita pa ako sa inyo Isa pa pong sabi ko nga nung kagahapon lamang ito nung tayo po ay pumunta sa bangko para mangutang.
Utang talaga no. Hindi para eto'y apektado tayo mga mamamayan na dito. Ako kasi, alam mo 'yun, tayo po nag-aaral-aral po tayo ng mga investment, nag-aaral tayo paano mag-ipon, 'di ba? Kasi yan ang sa atin ng ating mga magulang, matuto tayong mag-ipon, matuto tayong pangalagaan ng ating future. Aba, meron ako nakita at tinanong ko na rin ito, yan sa BPI Sabi, advisory on large value cash transaction. Sabi, effective October 4, meron daw nilabas ang BSP, Circular Number 1218, Series of 2025. Customer with large cash out transaction exceeding 500,000 will be required to present additional document or proof of legitimate business purpose. Dati kasi, pag magdi-deposit ka ng 500,000, tatanungin lang, saan galing itong pera mo? Wala lang, napulot ko lang, ganun. O kaya, tatanong sa'yo kasi pwedeng money laundering yon. Well, ako yun ay acceptable. Kasi, tama nga naman, paano ko sa pagpapasok ka sa bangko tapos i-withdraw mo, di ba? Pwedeng galing yung pera na yon sa masama. Okay yun, understandable. But this time, hindi to understandable. Bakit kanyo? Kasi pera mo to. Anong pakialam nyo kung saan ko dalhin yung pera ko? Gusto ko mamigay. Halimbawa lang, ha? Halimbawa, you need a document for that? How stupid is that kind of law? Di ba? Pera ko yan eh. Bakit ba? Anong pakialam mo sa pera ko? Anong pakialam mo kung kunin ko yung pera ko? Wala lang, ayoko na sa bangko. Halimbawa lang, buti na lang wala akong ganyang pera. Buti na lang yung pera ko nasa maleta. Kala nyo kayo lang may maleta. Nasa, ano ba yun? Rimowa. Gago! Rimowa nga, hindi ako makabilin. Maleta pang pera, hayop. Hindi totoo Anong klaseng batas ito? Bakit? Kasi natatakot kayo i-pull out ang pera ng mga congressman. Ba't nyo kami dinamay? Mga animal kayo. Bakit hindi nyo i-define yung mga congressman? Ito mga congressman, ito. May listahan naman kayo. Bakit pati kaming mga regular na mga Pilipino damay sa ganire? Di ba? Think of it pera nyo yan. Walang karapatan ng sino man kung gusto nyo kunin yung lintik na pera na yan. Ang pwede lang nilang sabihin, sir, advise nyo kami kung kukuha kayo ng ganito kalaking pera kasi baka wala kaming pera dito sa vault. Yun, okay yun. Understandable yun, di ba? Kunwari, mag-withdraw ka ng 5 billion. Yung 5 billion. Magkano ba sa isang maleta? Hindi naman 1 million. 1 billion, 48 million. Isang maleta. O kunwari, mag-withdraw ka ng 48 million. Advice mo kami, sir. Kasi saan namin hindi naman kasi hindi sila nag-i-stock diyan para for safety reason di ba? Yun okay yun, walang problema yun. Kasi ginagawa na nila yun dati. Pag mag-withdraw ka ng more than million, kailangan mo i-advise para makapag-prepare sila. But this time, kailangan may proof ka. Kailangan may additional document ka. Ganito na, hindi lang siya inirereklamo ko itong halintik na batas na ito. Pero ang nirereklamo ko dito, dahil sa katarantaduhan at sa mga putang inang mga congressman natin, kaya nagkakaroon ng mga ganire. Dahil sa mga tarantadong korap na opisyal natin, dahil sa ganito. Hindi naman po dahil sa atin to di ba? Ako, sa totoo lang, hindi mo nakapektado dyan Matagal na akong hindi ng pera sa bangko kasi basta may iba akong prinsipyo pagdating sa pera. Ayoko sa bangko, mas maganda pang ano man tawag nila doon, nakalimutan ko na yung term ilagay mo sa investment, wag mong ilagay sa bangko kasi matutulog lang 'yan. Ilagay mo sa investment or gamitin mo, ganun, di ba? Mas doon ako sa gamitin mo. Ayop yan. Gago! Di ba? Totoo naman Kaya, hindi, alam mo, kahit hindi ako apektado, nakakainit lang ng ulo na parang, sandali, ang labo nito
Pera namin ito. Kailangan namin patunayan kung saan namin gagamitin. Eh wala lang. Gusto ko lang bumili ng 10 iPhone 17 Pro Max ipamigay sa mga naghihirap kong kababayan. Anong pakialam niyo? Di ba? Kailangan ko ng dokumento? Eh wala. Kunwari, gusto ko lang kumuha ng pera. Alam mo, dahil dito, ito yung parang, nakakaliit na ito. Nakakapanliit na bilang isang Pilipino na ganito kami ang sitwasyon ng korupsyon. Ganito ang sitwasyon naming mga Pilipino. Hayop talaga. Buisit. Alam mo yun? Nakakabuisit. Saka alam mo, mga OFW, may makikita ba kayong ganito? Hindi, sa mga OFW nga natin ang daling mangutang, ang daling makakuha, basta pera mo ha. O pag pera na iba, mahirap syempre. Pag pera na iba, hirap mong kukuhanin yun. Pero kung pera mo, hindi ka naman pahihirapan. Hindi yung sa atin, kailangan 2 ID. Bakit magkaiba ba identity ko? Iba doon sa lisensya, iba doon sa national ID. Kailangan ganun. Alam mo yung parang, ganito na tayo sorry sa term, pero totoo, jologs. Ang Pilipinas, ganun na talaga ka-jologs. Geng-geng na tayo talaga. Squawking na tayo. Ganun na ba tayo? Ano ba? Ganun na ba tayo ka-low? Kababa? Diba? Ano ba? Huwag naman ganyan. Parang pagmamata na ho sa ating mga Pilipino ito. Kasi nga hanggang yung gobyerno natin ay nakaupo, itong mga korap. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at